talagang hinambol kami ni Lord na talagang salamat Lord kasi kasama kami dun sa pinili mo, sa kaligtasan. Sobrang wala kaming malaki mag-asawa. Wala talaga kayo. Siya lang talaga. So yun, ibabalik ko lang po yung kung paano kami nag-start. Nag-start kami na church attendee. We're Christian pero saan may Christian? Doon ko mo iyan. Zimbabwe. Simba, and then uwi. Yan. Pagdating ng Monday, balik sa dating buhay, trabaho, and then Actually, after lang tayo sa kakainin. pagkatapos namin sa Victory sa Ubel, looking forward na kami sa kakainan namin after. Ganun po kami. And then, balik sa dating buhay. Party, inom. Ganun po ang ano namin, buhay namin. So, hindi namin dinideny po yun. Kung ano po. But, I got something in your head. Nag-start to nung time na nasa Ubel kami. No? Naglagay kami sa fishbowl. Sila Alfred yung nakakuha ng name namin na na-engage kami sa community. Doon namin na-experience talaga na hindi ka mag-grow kung wala talaga yung community. Kaya pasalamat kami sa buhay ng mga Kristiyano na nasa Victory na ginabayan kami, especially si Alfred at si Lodi. Nakita talaga namin sa kanila. Na-inspire kami sa buhay nila. Paano nila binibigay yung buhay nila sa mga tao. Sineshare nila yung faith nila. Doon namin na-experience na sa Victory, doon mo makikita yung safe avenue na mailabas mo kung ano yung saloobin mo. At at the same time, mag-grow ka sa faith mo kay Lord. Yun yung pinaka-importante doon. So, doon kami nag-umpisa, hindi kami makapag-share, hindi kami makapag-pray. Siyempre, nag-start kami, hindi mo alam kung ano, wala kang idea. walang idea. Yes, as times goes by, yun, nakapag-share na kami. Hindi namin napapansin, hinahanda na pala kami ni Alfred. May mga time na ina-appoint na ako. Gugulat na, biglang kunwari may lakad, gano'n. Sabay ikaw yung mag-aano mo na, bro, cover mo muna ako, bro, ikaw muna mag-ano nito. Mga gano'n. Experience namin yun. Tapos nung time na yun, tuloy-tuloy, nakapag-intern ako. Hanggang sa dumating yung point na nag-church planting sa Santa Mesa. So, kasama kami nila Alfred na lipat sa Santa Mesa. Sunod lang kami kasi wala kaming idea sa buhay na. At heart, gusto rin namin makapag-serve kayo Lord. So, kami, nag-join kami ng Asherin Ministry. Pero hindi kami nagtagal kasi talagang ang hirap ng schedule. Na-schedule ko sa work, talagang makaka-attend lang ako pagka graveyard shift. Kasi yun lang yung time talaga makaka-attend. So, nag-quit kami, basically. Na hindi namin kaya kasi talaga mag-quit. Tapos noon, naalala ko noon si Kuya Ed, nagkikwentuhan kami noon. Na nasabi niya sa akin, minsan kailangan natin mag-step out sa comfort zone natin. Minsan, nililit tayo ni Lord na hindi mo kaya to, pero si Lord lang talaga. Si Lord lang talaga yung mag-carry out sa'yo para magawa mo yung bagay mo. Tapos nagkaroon na ng transition, si Kuya Ed, biglang nalipat ng Bulacan. Ngayon, biglaan din si Alfred, na-transition siya mag-lead ng mga Victory Group leaders. Silang dalawa ni Rudy mag-lead. No? Sabay, biglaan na lang, tinawag kami ni Alfred at ni Nick na hinati yung group namin, kami na daw yung mag-lead. So syempre sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko. Kasi sa totoo lang, nakadepende lang kami kila Alfred talaga. Sunod lang kami. Pero doon ko naalala yung sinabi nung sa preaching nun na Jesus doesn't call the qualified, He qualified the call. Hindi importante kung gaano ka kagaling. Kasi sa totoo lang, yung mga tinawag ng Diyos, wala namang magaling. Kasi ang magaling yung Diyos. Siya yung mag-lead up sa'yo, yung grace niya enough para i-carry out ka. Tapos, yun, fast forward today, nag-lead na kami ng small group. Pero usually, online na kami kasi mahirap talaga yung schedule ng mga family, na under sa family ministry, talagang grabe lang talaga. But despite those challenges, makikita mo yung mga tao, may inspire ka sa faith nila. Kasi kahit kala mo mahirap na yung pinagdadaanan mo, mas mahirap kapag may encounter na tao, pero nagpapatuloy sa Diyos. Makikita mo na maraming tao puhaw sa Panginoon. Na tayo, kailangan willing tayo magpagamit kay Lord. So that maraming people pa na makakilala kay Lord at makita yung transformative power ng gospel is available for every one of us.
na magkaroon ng change life yung mga tao. Doon ko lang makikita no, na kahit na hindi tayo faithful, si Lord faithful siya talaga. Hindi siya nagbabago, hindi siya nag-change. Eto bago lang ako magtapos, no? Sige. I-add lang ako. Kasi, nandun man kami sa season na we're waiting for the breakthroughs. But the Lord is still holding us. Sobrang hirap. Marami kaming challenges, sobrang dami. Witness sila, Alfred and Tulio. Sobra. Pero, si Lord, hindi na nga kami hindi kami faithful, minsan hindi kami nakakapag-live. To be honest. Talagang ang hirap. Hindi kaya talaga. Pero si Lord, yung kapit na hindi, may purpose. May purpose kayo. Yung environment, kung nasaan ka, there is a calling talaga. Tinatawag ka ng laging mag-share ka dito, mag-pray mo to. Talagang nilalatag na ni Lord sa amin, yung mga taong they need the gospel, they need to hear about the Lord. Pero grabe talaga, nandun yung blessing, nandun yung joy. Nandun kami sa season in luck, pero kasabihin ni Lord, tulungan mo yan, tulungan mo. We're in luck, and then, okay, there is joy. Hindi naman perfect yung BG namin kasi may time na nag-prepare ka. Alam ka ate, maraming pagkakataon na gano'n. May time din na kinakamusta mo, na-update mo, season ka lang. Gano'n. Pero minsan, feeling ko na nabi-birthday din ako sa hindi ko pa talaga, hindi ako effective. Pero balik lang ako yun. Balik lang, yes. Para yung strength naman magagaling sa kanya. At the same time, hindi lang kami nagagamit ni Lord dun sa family ministry natin naman sa pang-isa, kundi doon sa spirit of influence namin sa workplace, sa family. At even sa mga tao, ngayon lang namin nakita ba, may namatay na napapapray na. Parang pagpunta namin ng patay, mag-pray nyo na. Dati wala. Okay po, Lord. May calling na gano'n, meron yung spirit talaga. And then, hindi lang, kahit sa mga relatives namin. And then sa work, baka sabi ko tinawag din tayo sa Mercury, sa mga... Oo, kumbaga, kahit saan ka ilagay ni Kahit Lord, saan ngayon. ready ka lagi na mag-share ng gospel. Yun yun eh. Dati kasi may preference ka na makikinig ba ito sa akin or ano. Pero ngayon, di wala nang ganun. Basta may pagkakataon na isipin mo yung gospel. Yes, parang nandun yung Nag-automatic na. Parang ngayon, iisipin ko, ako ba to? Parang kasi kung tinitignan kami ng mga tao na kilala sa amin before, ano nangyari sa mga dalawa nito? Parang nabalo yata. Kasi kami pa yung dati, nangunguna sa mga, party-party, bumabara ng alak dyan, and then kasama ka sa nagagasit. Marami, hindi kami. So, pero salamat sa Panginoon kasi hindi na namin, dati, nung ulo sasabihin namin, hindi na. Importante sa amin yung sasabihin ng Panginoon, hindi yung sasabihin ng tao. Importante sa amin yung kapag-important na we are called to serve, not to be served. Ganun na yung heart namin ngayon. And then, natutunan namin yung mga dangerous prayers. Lord, use us. Send us. Unas, disiplinas, Yes, break pero us. thanks dito. Thank you sa inyong Before we let me encourage you with these verses in Romans 4:20-21. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. As we can see here, Abraham's faith increased as the time of waiting went on. Dapat kagaya din tayo ni Abraham, may anticipation, expectant tayo sa waiting season natin. Lahat naman tayo dito, meron tayo pinipray kay Lord, may hiling tayo kay Lord na one way or the other na minsan mga imposible, pero kay Lord wala namang mahirap or imposible. Pinakita dito ni Abraham na he grew strong in faith as he gave glory to God. Na kahit tumataan tayo sa dapat nag-grow din tayo. Hindi yung nag-lead lang tayo na sila lang yung nag-grow, dapat tayo din. No? May we all to continue to grow in our faith and love as we serve and give glory to God. Pinakita din dito, he continued trusting God could be relied on to do what He has promised. Na si Lord, pag sinabi niya, mangyayari. Hindi kwento-kwento lang o pangakong napapako lang. Kay Lord, walang napapako, lahat matutupad. And as Abraham trusted God, he honored and glorified Him. So as we. May we continue to deeply trust God even in the most challenging time of our lives, that He is sovereign and faithful,
and will fulfill His promises as we wait on Him, that we continue to press on and live a life in pursuit of purity, holiness, and a life that honors and glorifies Him. And lastly, ewan ko lang po kung ako lang ito kasi every time na nandun ako sa challenging season ko, sobrang bigat na. Pag nagpe-pray ako, merong peace na binibigay sila na hindi ko maipaliwanag. Na kahit na dumadaan ka dun, makakapagpatuloy. Kasi dun mo makikita na si Lord sapat. Wala ka nang kailangan. Period. Yun lang po. To God be all.